Saan po kayo ngayon, ma'am? Yes po. Good afternoon po, Saang planeta ka Sir po? DJ. Saang planeta ka po ngayon? Nandito po sa bahay. Saang province? Ano po, Malabon City. Okay. Hiwalay sa asawa? Biyuda na? Or dalaga? Na pong, Sir DJ, matagal na pong patay. Biyuda. 2000, 2004. Okay. May 2 dekada na. Ilang taon na po si Ma'am Rita? Ano na po ako, 62. 60. Matanda na. 62? Opo. Okay. Bata pa pala ho kayo na biyuda. Hindi na ho kayo nagka-boyfriend? Ano lang po, nagkaroon po ako ng ka-live-in partner. 11 years po kami nagsama, kaya lang, nagloko. Ay, Nang babae siya, gusto niya raw sa maganda. kaya ba? Oh, 11 years ha? Nagkaroon po kayo ng anak sa kanya? Wala po. Hindi po, bali, nabuntis po ako noon. Kasi dati po akong nag-a-abroad. Nagbuntis po ako, pinalaglag ko. Sus. Before na, mag-flight ako. Maluoy ka. Oh. Ano yun? Saan mo Pinalaglag ko po. yung iba kaya na infection yan, ma'am? Na nalalason sila? Bawal yun. Hindi, yung totoo po yung bawal po yung kasi po, kailangan ko pong alisan eh. Kompleto na po yung mga papel ko. Meron ng visa, may ticket na. Tapos nung Sinabi ko nga sa agency. nalaman mo na parang buntis ka, nag-pregnancy test po kayo, nagpatingin ka sa doktor? Apo, nagpatingin po ako 2 months. 2 months na. So ngayon, ano ginawa mo? Si doktor po ba yung gumawa o ibang tao? Ano ginawa mo? Ano po, doctor abortion. Hala, meron bang Dr. Abortion Pilipinas? Meron po. Oh. Meron po, Sir DJ. Oh. Ano yun? Lisensyado din o doktor kwak-kwak lang? Hindi, dati po siyang, talaga nag-abort po siya. Dati siyang yung nag-aral ng doktor, tapos hindi siya, Oo. hindi siya pumasok sa, board exam. Tapos nang laglag na lang ng bata? Opo, naglalaglag na lang po ng bata, kasalanan po yun sa Diyos. Ay, abaw. My God. So tapos nangyari, dinudugo ka pa pagdating mo sa abroad? Opo, dinudugo ako noon. Tinabi ko doon sa, sa employer ko, nagbe-bleeding ako. Natural lang yun, sabi ko. Pero may dala ko mga, Metergine. Alam ng employer mo na nagpakuha ka dito sa Pilipinas? Hindi po alam ng amo ko na nagpa-abortion ako. Sabi, bakit daw ako dinudugo? Ang sabi ko, Bigla. yung pag nagre-regla ako, hindi siya normal. Ay, abaw. Sa isang buwan, nagkakaroon po ako 3 times. Ay, Naniwala naman yung employer. Gusto akong dalhin sa doktor, ayaw ko magpadala. Kasi alam mo no? Baka mahuli ka pa, no? O, so yun na nga. Opo, at saka madedeport. Bawal po yun eh. Oo. Pero, yung agency kasi, yun sabi po- kailangan ko raw alisan eh. yun po Ayaw siguro. maniwala ng buntis. Aha. Eh di siyempre pinakita mo dapat yung result noon, yung fit Hindi. work mo, di ba? May, di ba, may ano Opo. po kayo noon? May, Hindi po ako nagdala kasi bawal po yun eh. Yung mga ganun, bawal. So, At saka may posibilidad na ibalik ako sa agency. okay. So, yun na nga po, no? Hindi, ibig ko sabihin, sana pinakita mo yung result mo na buntis ka dun sa agency para maniwala. Yun nga po. Sinabi nga sa akin ng agency, alam mo naman na mag-abroad ka, papari ka, bakit ka nagpabuntis-buntis? Kahit nga yung pinakasama ko, hindi niya alam na nabuntis ako na nagpalaglag eh. Sinabi ko po yun, umuwi ako. Okay. So, baka yun ang tumulak sa kanya, rason na nanghanap siya ng iba. Kasi alam niya, inamin mo na buntis ka tapos pinatanggal mo. Opo, hindi po. Pero nung nag-abroad ako, nararamdaman ko talaga na kasi yun nga, sabi ng pamilya niya, babaero. Pero okay lang kasi, nung nag-abroad po ako noon, ngayon, pag umuwi po ako, abroad, tapos trabaho sa kumpanya, abroad, trabaho sa kumpanya. Ginawa ko po siyang driver. Driver, po siya, driver. Sa Ang company. tingin ko lang talaga sa kanya as in driver. Oo. Kaya nagagalit siya sa akin. Kasi yung niya, tingin ko, ngayon po, Sir DJ, may times siya na ganyan, pero yung nakakausap ko pa rin siya, pero may kinakasama na siya ngayon.
Ang sabi ko sa kanya, okay lang naman kung maging kaibigan tayo ngayon. Ang gusto niya, iiwan niya yung kinakasama niya. Sabi ko, hindi, huwag mo iwan kasi kawawa naman. Sabi ko, bakit mo siya iiwan? Gusto niya bumalik sa akin. Sabi ko, ayaw. Okay. Pero nagkakausap pa rin kami. Bawal ho ang shade dito, sir. Pakitanggal po, sir. Di ba sa DJ, di ba? Niloko ka na tapos babalikan mo pa. Oo. May kaya kasama tapos iiwan para babalik sa akin. Ayoko. Kawawa naman yung kinakasama niya. Sir Yun nga Bart! po, taga Mindanao. Opo. Saglit lang ho, ha. Ma'am, may dumating ho, ma'am. Sir Bart, open nyo po yung camera, sir. Tapos, tanggalin ho yung yung sunglass. Para ho makilala ka ng mga fans mo, sir. Ayun, pinatay yung data. Ayaw niya. Manager? Bakit kaya? Baka... Anong chat ni Sir? Ayaw niya, Sir DJ, ayaw niya siguro sa pangit. Oh, hindi ka pangit kasi yung ex mo nga babalik pa sa'yo, di ba? Iwan niya yung kinakasama. Yun nga po eh. Aras gabi-gabi, Sir DJ, tumatawag siya sa akin. Yun nga, tinatawanan ko lang siya. Sabi ko, huwag mo siyang iwan, mahalin mo siya. Matutunan mo rin siyang mahalin. Okay. Babaero siya eh. Kasi tulitin niya yun, no? Sa ngayon, anong pinagkakabalahan mo? Sa ngayon, andito po ako sa bahay. Kasi po, nung mga last year, pumapasok po talaga ako sa kumpanya. Eh ngayon po, nagkaroon po ng katarata yung mata ko. For na ako ngayon, this week for surgery na. Last na. Opo, po ako, operahan po ako sa mata. Tapos, sabi ko, tatapusin ko lang muna ito. Kaya yung bato sa abdo, operahan din. Masipag po ako sa DJ. Lahat po ng yung pagkakitaan, pinapasok ko yan. Pero nagkaroon ka ng bato sa abdo. Bato sa bato. Wala na. Wala na signal. Nawawala signal. Bali, magpapa-opera ka pa lang po sa bato, ma'am. Apo, hindi, uunahin po muna yung sa mata this week. Tapos susunod naman, pag okay na yung mata ko, yung yung bato sa abdo. Ilang sesyon po ba yung sa mata mo? Bali dalawa po yan eh. Uunahin muna itong right side, tapos sa sa kaliwa. Okay. Dalawa po talaga nagkaroon ng katarata. Sa tingin niyo po, ma'am, anong rason? Sabi nung sabi nung doktor sa sa taas daw po ng diabetic. Pero sabi ko, bakit ganun? Mataas daw ang diabetic ko, pero sabi ko, monthly, nagpapa-blood chemistry ako. Okay Minsan sa pagkain lang din, pag yung napapalakas yung pagkain, sa mga matatamis, mataas ang sugar. Tapos nung ako, okay naman yung mga resulta, ECG, X-ray. Tapos yung yung blood chemistry, normal naman lahat. Sa private ko pa nga pinagawa eh. Ngayon nalaman ko po na normal lahat yung resulta nung parang gusto ko itigil yung yung mga maintenance ko. Ano po yung paningin nyo sa mata mo? Anong malabo po ba? Hindi ka nga nagsasalamin eh. Nakikita nyo po ba ako? Opo, nakikita ko po. Oo. Yun naman pala Nakikita po kita. Teka, ano ba itong mga nakaharang na to? Katarata. Hindi po, yung mga message. Nakikita po kita, Sir DJ. Parang madilim ka eh. Madilim po talaga dito, ma'am, sa studio. Madilim ako, Sir DJ, nakikita mo? Kitang-kita ka po namin, ma'am. Kitang-kita kita. Kitang-kita mo. Wala naman wala naman katarata yung mata mo eh. Meron. May salamin nga po ako, Sir DJ. Ito, makapal. Teka lang. Magagawa lang. Sana yung boy. Paano po ito, Sir DJ? Pasadya po ito. Pasadya talaga. Oo. Siyempre, Pasadya po. babasihan mo yung reading ng mata mo eh. Ano po yan? Paano lang yan? Pasadya lang, hindi pa alam kung ano reading ng mata ko kasi may daw po, may katarata. Okay. Kasi mag-iiba din po yan pag matanggal na ho yung katarata mo. Diyos ko, tuloy po yung hanap buhay.
Bakit po? Ay, Tutuloy yung mga anak nyo, sa ngayon. saan po yung mga anak mo? Opo, yung bali ang tumutulong sa akin dito ngayon, yung anak kong babae. Mm. Ilan po Ito, ba? bali, po, magkakabukod po kaming bahay. Ilan po kayo lahat? Ay, yung anak mo pala, ilan sila lahat? Bali, ang anak ko po lahat, 4. Pamilyado na Isang silang lahat. babae. Isa lang po yung babae. Yun po yung yung ganyan, tutulungan kami. Pero nakabukod po yung bahay nila. Tapos ngayon, isa lang po ako dito sa bahay. Mm. Isa lang po ako. So, kailan po kayo naghiwalay ng kalipin mo na yun na nagsama po kayo 11 years? Bali, na po ngayon? 3 years na, 2021. Ngayon, 4 gusto years. niyang bumalik. Malapit lang po ba? Ganyan, Malapit lang siya dyan? gusto niya, sabi ko, nandiligaw ka ba? Sabi ko, nandi mo naman, may kinakasama ka na. Hindi ka ba kontento ko sa kanya? Hindi ka ba masaya sa kanya? Mm. Gusto niya iwan sa DJ. Nasa sayo naman ho yan kung na-miss mo siya, o di ba? Bakit hindi? Ay, hindi. Wala eh. Sa DJ, wala kasi alam ko na siya eh. Siguro Sa nung totoo lang, siguro nung kayo pa kung gaano kalaki, ganun pa rin naman kalaki pagbalik sa iyo, ma'am, kasi hindi naman bumabawas 'yun. Ganun ba? Nag-ano na lang siya sa DJ, nagro-robos na lang daw siya. Sabi? Oo. Ibig sabihin pati yung ganung topic na bubuksan, so ibig sabihin malalim pa yung pinag-uusapan talaga ninyo, no? Nagagawa niya 'yun kahit na kasama niya yung kinakasama niya. Magkasama sila. Opo, Kinukinto niya 'yun. Opo, andito po yung yung kinakasama niya, kilala lang po ako sa pangalan. Ngayon po, yung conversation namin nung kinakasama ko sa Messenger, nabasa po lahat nung Kinakasama niya. ng babae. Opo. Ngayon, ang sinasabi ko lang po doon, sabi ko tama na yung niloko mo ako, naka-move on na ako. Oo. At saka ayoko ng stress. Ngayon, mas pinakamaganda niyan, mahalin mo yung kinakasama mo, naging kayo, di ba? Mm. Isa rin siya lolokohin mo, tapos babalik sa akin. Correct. Hindi ako papayag. Mm. Sabi ko sa kanya, mahalin mo siya. Sus. Tapos sabi niya sa akin, may boyfriend daw, makikipag-boyfriend daw ako sa iba. So ngayon, kung halimbawa, dumating man sa topic na yun, magka-boyfriend ako, ano ngayon ang pakialam niya? Wala naman kaming anak. Correct. At saka niloko niya ako eh. Mm. No. Marami pong may mga nanliligaw sa akin, kaya lang ayaw ko. Mga kilala ko rin, Sir DJ. Mas okay yung ganun, kilala mo. Kaysa naman dito ka, kunyari, kikilanin mo pa. Pag dito ka maghanap. Yung sa akin, parang wala na, Sir DJ, parang wala, ayun sa akin, gusto ko lang kaibigan. Ganun lang. Yung may makakasama, syempre, yung yung magkakaintindihan kayo, no? Yun nga po, sabi ng anak ko, daw, yung companionship. Ganun. Pero, mas gusto nila tong kinakasama ko. Sabi, wala rin silang pakialam kahit daw iwan yung kinakasama ngayon. Sabi ko, hindi po pwede. Kasi masakit eh. Alam mo yung feeling, di ba? Kasi iniwan ka niya na before. Opo. Alam ko yung kung gaano kasakit. Pero ako, sabi ko, nung iniwan niya ako, nang babae siya, hindi ako nasaktan. Kasi yung unang-una, gusto ko lang siya maging kasama sa buhay. Meron na magdadrive sa akin. Kasi Sir DJ, pumapasok ako dati sa kumpanya. Pag dumarating ako galing abroad, pumapasok ako sa kumpanya. Tapos, hindi po ako doon sa corrector. Po ako commission basis. Kaya pala, bali, commission basis, kailangan talaga, ikaw maniningil, kunyari, may driver ka ng motorsiklo, yung minamaniho niya. Totoo po niyan, yung naging kalibin partner ko, hindi na rin po iba. Ano yun? Bali, yung manugang ko, yung mother nun, magpinsang buo. Pareho silang Bersosa. Opo, magpinsang buo. Kayo? Ayun. Kayo? Hindi po, yung yung mister ko, yung manugang ko, pamangkin niya yung manugang ko. Doon ko nakilala yun. Okay. Sa manugang ko. So, ang gusto mo lang po sana sa kanya, driver lang talaga. Yung i-drive ka niya, pag naniningil ka, ganon. Pero, bakit tumantong sa ganon? Ano yan, na-develop kayo? Saka, siyempre, pag motorsiklo yung naman yun, lagi ka na kayakap. Ganan. Siyempre, kahit paano sa DJ, nagkaroon din po ng feelings. Pero yung niloko niya ako, walang sakit. Wala, oo.
Wala, ano lang, okay lang yun. Talagang ganun ang buhay. Mm. Niloko ka, pagpuntan ka. Kasi hindi ka talaga Hindi nag-expect naman na tatagal kayo eh, no? Para kasi una pa lang hindi naman talaga boyfriend turing mo sa kanya, driver, di ba? Opo. Yun din po. Yun din po ang alam niya, Sir DJ. Yun nga, minsan nga inaaway niya ako, sabi niya sa akin, nararamdaman niya raw, hindi ko raw siya mahal. Ang tingin ko lang daw sa kanya is driver. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka magsasalita ng ganyan. Sa tagal ng pinagsamahan natin, sabi ko gano'n, 11 years, nagaganyan ka pa. Mm. Ayun lang. Kailangan kasi, hindi pwedeng, ano sa totoo lang, Sir DJ, hindi tayo pwedeng magmahal ng buo. Oo. Mas, unang-una, kasi mahalin siraan ka. natin yung sarili natin bago sila. Correct. Diba? Kasi, karamihan kasi, yung pag iniwan ng asawa, nababaliw. Mm. Ganon. Pero kung hindi, okay lang. Oo ah. Pero yung kinakasama ko, ngayon hindi siya makamove on. Lagi siyang tumatawag sa akin, nagpaparandam, nandiligaw. Niloloko ko siya. Sabi ko dati, hindi ka naman ganyan. Nag-I love you ka, mahal na mahal kita. Ay, abaw. Ngayon ko lang narinig yan. Sabi ko sa kanya. Pagtanto niya po Ngayon, siguro sabi na ko, mas timbang, mas mahal ka kanya kaysa doon sa kinakasama niya eh. Yes po, Sir DJ. Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, iba ka. Malayong malayo. Kasi nung nakausap ko siya, is, kada makakausap ko siya, yung kinakasama niya is lagi na sa kapitbahay. Anong ginagawa na? Nagmamarites, opo. Pero ako, kilala niya ako, sa akin, trabaho bahay. Kung ano po yung pagkakitaan nung nagsasama kami. Oh. Yun ang sinasabi niya sa akin, ang layo ng distansya mo sa kanya, ibang-iba ka sa kanya. Inaaskaso ko siya kasi inaaskaso niya rin ako kung wala akong driver. Walang kita. Malayo po yung nararatingan namin. Bali, nag-aahente po ako sa kumpanya tsaka collector. Tinatanong niya kung babalik ako. Sabi ko, makakabalik ako anytime. Kaya lang, unahin ko muna tong kalusugan ko para makakilos ng maayos. Eh, kung ano sa tingin nyo, kung magbalikan ho kayo, mga posibleng mangyayari, anong consequences, no? Yung may feelings ng ibang tao kayong maapakan, at sa tingin nyo po ba, pag magbalikan ho kayong dalawa, ganun pa rin siya kasarap? Kaysa dati? Pero ngayon, parang iba yung niya, iba yung dating niya kasi naranasan niya makisama sa ibang babae. Oo. Kasi sabi mo, nagro-robust na lang ngayon, ma'am. Hindi po, yung kinakasama ko doon sa Facebook niya, nagpagawa siya ng bagong Facebook, sabi ko, nakalagay doon sa profile niya, isang robust ka lang, sabi ko gano'n. Sabi ko, tanggalin mo yan, nakakahiya. Ginawa daw yun ng niya, operator niya, sabi ko, tanggalin mo yan. Bakit isang robust ka lang? Ano po yung nakalagay sa bio niya? Ganon, yung isang Opo, yung po nakalagay sa profile niya, doon sa bio, nakalagay isang robust ka lang. Sabi ko, pangit ka niya. Tapos sabi ko, bakit ganun, wala kang mga, mutual friends ka, wala kang kaibigan. Sabi ko, kasi dati yan, Sir DJ, nakahanda naman ako sa mangyayari. Alam ko na siya, babaero siya nung nasa abroad. Nung nag-abroad ako, dito nakapaghintay sa akin dito sa bahay. Pero meron akong nararamdaman. Pero okay lang sa akin, hindi ko siya inaway, hindi ko siya inabol. Ngayon nga, alam niya na ganyan, yung pinabayaan ko lang siya. Yung mangbabae siya, okay lang. Kasi naniisip ko, babalik ka rin. Kung bahala siya, para malaman niya kung yung magandang, kung sino maganda makisama, ako o siya, yung mag-aaskaso. Pero ngayon, lahat sinasabi niya sa akin, lahat ng panliligaw, Sir DJ, sinasabi niya. Gusto niya talagang bumalik. Wala po talaga siya naging anak? Sa kinakasama niya po ngayon, hindi rin nagkaroon ng anak? Wala pong anak. Sa una po, bali pang-lima na ako eh. Sa unang asawa niya, meron siyang anak. At tapos sa pangalawa, meron pong
Isa. Tapos sa pangatlo, yung pang-apat namatay. Walang anak. Pinalaglag ko po. Sige. Yun na lang po siguro, ma'am. Ha? Alam mo naman na po anong dapat mong gawin kasi ikaw yung nasa sitwasyon na ganyan. Mamayang Yeah. gabi po siguro, ma'am, kasi umatraso yung kausap mo, no? Oh. Di ko alam bakit. Mhm. Pangit, pangit kasi ako, DJ. Hindi babalik pa ba siya, yung ex mo, kung pangit ka? Baka yung makikipag-usap sa akin, baka natarayan. Malabo lang ang mata niya kasi naka-sunglass. Malabo yung mata niya. Lolo na siguro, talaga lolong-lolo na siguro. Siguro, nanonood po siya ngayon para nakikita ka niya, sigurado yan. Ayun na lang po, mamayang gabi kung available po kayo, magpa-line up na lang po kayo ulit, ma'am, ha? Sige po, Sir DJ. Maraming salamat. I-remind niyo po si manager na available po kayo mamayang gabi. Bye! Kay lupit ng tadhana